Hawak na ng PNP ang dalawang kapatid ni Dondon Patidongan na ayon sa pulisya ay missing link sa missing Sabongero case at pinaaresto umano abroad ng dating hepe ng CIDG. Iginiit din ng PNP na kailangang kasuhan si Patidongan bago maging testigo. Nakatutok si Ian Cruz. Hawak na raw ngayon ng PNP ang lalaking ito na nakuhanan ng CCTV na nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabongero na si Melbert John Santos. At ang isa sa dalawang lalaking ito na nakuha ng inieskortan ang nakaposas na missing sabongero na si Michael Bautista. At ang sabi ng PNP, ang dalawang lalaking ito may kaugnayan kay missing sabongeros whistleblower Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Sabi ng PNP, ang mga kapatid na ito ni Patidongan ang missing link sa kaso. Itong tao po na ito, si Jose Patidongan, ay meron pong outstanding warrant of arrest. At yung isa po na si Elakim Patidongan, nung makuha po yan ni General Macapas mismo, na napakatahimik, walang ingay, hindi natin pinaputok sa media kasi nga gusto nating makuha itong dalawa na ito dahil naniniwala tayo ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sabongero. Nakakulong na si Jose Patidongan na may standing warrant umano sa pagnanakaw, habang si Elakim Patidongan ay sinampahan ng reklamo kaugnay ng paggamit ng alias sa passport. Ayon sa pulisya, kailangan ding kasuhan si Dondon Patidongan. Kailangan po silang sampahan ng kaso bilang mga accused, kasama po si Julie Patidongan who himself admitted na alam po niya itong mga nangyayari po na ito. The only way para po sila maging witness at ma-discharge as state witness. Nahuli ang dalawa ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG noong pinamumunuan pa ni Police Brigadier General Romeo Macapas. Sabi ng PNP, hindi sinibak sa pagiging CIDG Director si Macapas, kasunod ng pahayag ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero na pinapadiin ng ilang pulis CIDG si Patidongan bilang mastermind sa kaso. Si Macapas umano ang nag-request na mailipat ng assignment kaya nasa Police Regional Office 12 na. It would be very, very unfair po na sabihin na mayroon pong nag-utos kay Chief PNP para tanggalin po siya sa CIDG. It was the personal request of General Macapas na may lipat po siya sa region. Samantala, matapos isa-ilalim sa pagsusuri, lumabas na walang trace ng DNA profile ang mga inisyal na naiangat na buto ng tao mula sa Taal Lake sa Laurel, Batangas, ayon sa pulisya. Dahil matagal na nga pong nakasubmerge, ay medyo wala na po tayong na-extract po accordingly na DNA profile, parang contaminated na po. May iba pang buto mula sa lawa na susuriin tulad ng mga nakuha kahapon na pinaniniwalaang buto ng tao. May nakuha namang DNA profile ang PNP Forensic Group sa mga butong nahukay sa Laurel Public Cemetery na galing sa isang babae at dalawang lalaki, pero hindi sila tumugma sa mga kaanak ng nawawalang sabongero. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng whistleblower na si Dondon Patidongan na maraming nalalaman kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero ang dalawa niyang kapatid na minsan ding naging tauhan ng business tycoon na si Atong Ang. Isa raw sa mga kapatid niya ang nakunang nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng isa sa mga nawawala. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Pagkumpirma ng missing sabongeros whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, naging tauhan din ng isabong tycoon na si Atong ang kanyang mga kapatid na sina Jose at Elakim Patidongan. Ayon kay Dondon, marami ring alam ang dalawang kapatid na tinukoy ng pulisya na missing link sa kaso ng mga missing sabongero. Sa dami raw ng alam ng dalawa, noong 2022, inutusan umano sila ni Ang na magtago sa Cambodia. Pinasaksihan siya sa patayan. Kaya yan ang pinaalis ni Mr. Atong Ang dito sa bansa. Yes, pinalaya. Sigawa nang sila ang talagang magwi-witness at nandun sa kanila lahat at sila yung mahalaga.
Pero iba raw ang pakay umano ni Ang nang ipagawa niya ito sa dalawa. Pinapapatayan sa grupo. Sa totoo lang. Kaming tatlo ang susi talaga nito para malastas tong problema na to. Malaki ang may tulong dito. Kinumpirma na rin ni Don Don na ang kapatid na si Ella Kim ang sinabi niyang nakuha na ng CCTV na nag-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabongerong si Melbert John Santos. Yung ATM na nag-withdraw ay isa kong kapatid yan dahil inutusan ng mga polis na checkin yung account kung malaki ba ang panalo o kung malaki ang kinita doon sa laban at photos daw ni Mr. Atong Ang na checkin kung totoo na malaki ang panalo nila. Kaya pinaano doon sa ATM. Okay. Na pag-utusan yung aking kapatid. Yung pulis na ito na nag-utos dun sa kapatid mo, kasama rin sa kinasuhan nyo sa Napolcom? Yes, kasama. Pero itinanggi ni Don Don ang sinabi ng PNP na ang kapatid niyang si Jose ang isa sa mga bumitbit sa nawawalang sabongero na si Michael Bautista na nakuhanan sa isang video. Si Rogelio Roger Burican at saka si Rodilo Anigig, yun yung bumitbit. Bakit na-twist na nila ngayon? Ang height ng kapatid ko, 5'5 or 5'6. Ang binitbit nila, yung si Bautista, 5'5 ang height nun. Tingnan nyo yung video. Anong height nung bumitbit? Itinanggi rin ni Don Don na inaresto ang kanyang mga kapatid sa Cambodia gaya ng sinabi ng PNP. Inayos anya ng DOJ ang pagpapauwi sa kanila. Hindi totoo yan. Alam ni SOG Remulla, walang arestuhan. Pinatakas ko mismo yung dalawang kapatid dahil pinapapatay ni Atong Ang doon. Samantala, sa isang undisclosed location, nagsama-sama ang mga kaanak ng mga missing sabongeros kasama si Don Don para kumplituhin ang kanilang mga affidavit. Dumating sa lugar ang bagong upong CIDG Director na si Police Brigadier General Christopher Abrahano. Malinaw para sa amin ang mensahe ng ating General Abrahano na magkakaroon ng hustisya at sila ay tututok at ang direksyon ay papunta sa hustisya. Kami po ay natutuwa dahil very clear, may clarity ho doon sa pinag-uusapan namin. Kami nagpapasalamat po sa dalawang witnesses. Ito ay magko-corroborate sa mga magiging statements ni Don Don Patidongan. Wala pang pahayag ang kampo ni Ang. Pag-uusapan pa ito ng kanyang legal team ayon sa isa niyang abogado. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.